Sa ibang balita, nangunguna pa rin ang isla ng Boracay sa mga tourist destinations sa bansa. Anumang panahon, mapa, matanda o bata ay nasisiyahan sa mga aktibidad at gawain doon. Ano nga bang dahilan at patuloy na dinarayo ang isla? Alamin natin mula sa aming kasama si George Bandola. Sabihin ng mayroong 7,107 islands ang Pilipinas. Pero bakit namumukod tangi pa rin ang Boracay na nangungunang destinasyon ng mga turista? Una, dahil sa malagap hangin na talaga namang nakakawala ng pagod sa oras ng masayaran na ito ng talampakan. Ikalawa, ang malakristal na tubig na hindi mabato at walang damo tulad ng ibang mga beach. Ikatlo, mababang halaga ng mga bilihin kung ikukumpara sa ilang mga lugar pasyalan. May mga hotel pa dito sa islang higit 1,000 piso lamang ang overnight stay. Ikaapat, ang mga hindi mabilang na island activities mula sa scuba diving hanggang sa parasailing, helicopter ride hanggang sa water scooter ride. At ikalima, mga tao na generally hospitable. Nadala namin sila sa mga lugar dito na hindi pala napuntahan tsaka para ma-enjoy din sila tsaka yung experience talaga dito sa Boracay. Sa Boracay, di sinasadyang natsyempohan din namin ang asawa ng kilalang mixed martial art fighter na si Uriah Faber, si Christy Faber. Oh, it's been incredible. We started in Manila and now we're here. Your first time in Boracay? Yeah, this is my first time in the Philippines. It's amazing. This is unlike any paradise we've ever seen. Is it value for money? Is it cheaper than any other tourist destination? Yeah, it's quite a bit more affordable, especially once you get here. It's a long flight for us, but after that, everything is pretty inexpensive. What about the people? Oh, they're incredible. The most polite people I've ever met, actually. I love the culture. Tunay ngang kagigiliwan nino man ang isla, mapamatanda o bata, may nakalang kasiyahan para sa kanila. Mula sa Boracay, kasama si Joel Mamaril para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.